Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at mababantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hindi sa issue ng directives ni PNP Chief Marbil to intensify crime prevention. Bilang pagsunod sa ating Pangulong Marcos ay nagdirektiba ang ating Chief PNP Marbil sa kapulisan na mag-ibayo sa crime preventions. Partikular ay lansagin ang mga organized crime syndicates o mga organisadong sindikato. Walang umpay na tugisin ang lawless elements at ang maibigay ang hustisya. Yan, all to our Chief Marbil. So ito yung ating tinungayan topic ngayon na pag-ibayo ng PNP sa paglansag ng mga organisado, mga krimen. No? At particular sa lahat na pinag-ibayo ito ngayon ng ating Chief PNP Marbil. So, inatasan ni Chief Marbil ang mga directors ng PNP mula doon sa administration, operation, etc. sa pagtugis ng mga organized crimes at mapairal ang peace and order at maging ligtas ang mamamayan sa ating bansa at magkaroon ng mababang crime rate. So, yun. Inatasan niya yung organisasyon, particular yung mga directors, to intensify the campaign against crime syndicates. Yan, ang mga organisadong kriminal na ito ay mabuwag, malansag para ligtas yung taong bayan dito sa mga kriminal na ito. So, ang crime prevention strategies ay nais na mapag-ibayo ng ating Chief PNP upang malansag ang mga sindikato sa bansa at ang mga loose firearms ay masupil. Yan, kagaya rin ng mga loose firearms. So, ang lahat ng krimen mula sa POGO, yan, ay maresolve at lahat ng iba't ibang krimen sa bansa upang maprotektahan ng mamamayang Pilipino. Yan. Particular din nila yung mga krimen na nagmumula din sa POGO and POGO itself bilang tinuturing na illegal din at yung mga niluluwal nito ng mga krimen ng POGO. Yan. Kagaya ng latest ngayon na kidnapping na iniling nila doon sa POGO bilang maaaring yun ang dakadahilanan ng mga kidnapping case na yan. So ngayon ay iniimbestigahan pa yung kidnapping case na nangyari ngayon. So maaaring magkaroon yata ng probe sa Senado ba na kung saan ay medyo hindi maganda yung naging pangyayari diyan sa kidnapping na yan. But resolve na yung kaso na yan at nakabalik na yung biktima doon sa pamilya. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ang pag-intensify ng crime prevention ay ating sinusuportahan at bangin na ito ng ating Pangulong Marcos at PNP Chief Marbil sa mga direktiba na kanyang siniguan. Naway ang sambayan ng Pilipino ay makisa sa hakbangin na ito. Yan. Paigting na ating sinusuportahan yung ating Chief PNP, the entire PNP organizations in crime prevention intensification na ito na wag yung mga malalaking mga organized crimes o criminal groups dito sa ating bansa. Mula malaki hanggang maliit ay masupil ng ating pamahalaan kung ma-resolve sila ay mapatigil sa kanilang mga masamang gawain at malapatan ng hustisya. So, yung mga sindikato ay pangunahin na magbibigat na gumagawa ng krimen sa bansa kung kaya dapat malansag ang mga ganitong organized syndicates gaya ng armed groups, armed groups dyan sa halalan o mga armed groups, gun for hire, mga kidnap for ransom groups, robbery groups, yan. At yan, mga scam group na yan. At iba't ibang sindikato na nag-ooperate ng iba't ibang illegal activities na nag-aasik ng krimen sa bansa.
Particular, di ba, mga nababalita natin ng mga organized crime group yan. Dapat sila yung mga malansang, yung mga pamunayan ng mga grupo na yan na nag-aasik ng naging sa bansa. At ano man, yung mga organized crime niya, kung may mayroong connection sa gobyerno, dapat masupil na yun. Dahil yan ang mabigat niya kung may mga connection sa government, yung mga organized crime. So, mahirap din ang basta malansang yun. Dahil kung yan ay may matitibay na kasali na mga opisyalis ng sa enforcement or sa mga politiko na involved dyan, kagaya doon sa mga nakaraang pag-supil ni Pangulong Duterte doon sa mga organized mga sindikato ng droga na mayroon silang kakibat ng mga opisyalis ng gobyerno na nasusupil. So medyo kaya patuloy sila doon sa kanilang mga operasyon yan. Kagaya niyan, yung mga yung organisadong mga grupo ng droga, syempre kakasal pa rin sila na dapat na masupil yan, na nag-asik na naging yung mga organized na mga sindikato ng droga na ganyan. Muli ay ang pagtupad ng human rights-based policing at protocol ng PNP at batas ay dapat umiral at walang maabusong inosente at maging guilty ay pairalin ng due process upang umiral ang fair justice at maparusahan sila ng ating batas na pinapataw sa mga napapatunayang mayroong sala o may pagkakasala o gumatan ng So, sana yung human rights, yung protocol ng ating PNP ay huwag itsaperain, maging relentless and strict and suppressing these criminal activities, particular yung organized group na yan. So, yung human rights and protocol ay hindi dapat kakaligtaan. Siyempre, ang batas para hindi umabuso. Kasi lalong-lalo na makakabuso ng inosente, maaaring makapag-link ng inosente doon sa grupo ay yan ang problema na sila ay maaaring maparusahan sila ng hindi maganda. So, iwasan yung paninet up, abuse, o etc. So, maging clean. Ang suppression na strict but clean, sumusunod sa batas, sumusunod sa proseso, lalo na sa human rights. So, mapapatawan ng parusa in a due process yung mga talagang involved dyan sa grupo. At kung maiwasan yung mga labanan, sana maiwasan at maiwasan yung mga casualty na hanggat makukuha nila ng buhay at maparusahan sa kulungan, ay gawin nila yung mga ganong klase ng mga organized syndicates sa nakikipaglaban sa mga kapulisan. So naway gabayan ng ating Panginoong Jesucristo at Panginoon Diyos ang hakbangin ng ito at matuwid at makatarungan nilang may sagawa ito. Yan. So, gabayan ng Panginoong Jesucristo yung ating PNP, ating enforcement in suppressing criminality, particular itong pag-ibayo ngayon na i-suppress yung organized crimes para umiral yung makatarungan, patas, ng hustisya sa pagpapanagot o sa pagpapatigil ng kriminalidad, pagpapairal ng pisiko o kayusan. So muli, maliwanagan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mga Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugod ng karapatan ng tao at ipairal ng patas ng hustisya, iwasan yung pang-abuso, korupsyon, o ng mga uri ng katiwalian. Bagkos ay gawin yung mastong pamahala at matuwid ng pamahala at sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. At yung mamamayan naman ay sumunod sa pamahalaan. Iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Suportahan ng mamamayang Pilipino yung pamahala, patas ng hustisya, karapatan ng pantao. Sa gayon, ay tayo ay makapamumuhay ng maunlad, mapayapa, at higit sa lahat, tayo ay makapananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos ng magaan, ano man yung ating pinaniniwalaan. So, ano na, sa paniniwala ng Kristiyano, na tayo ay pananampalataya ng magaan kung tayo ay mapayapa, maunlad ang ating lipunan. Kesa doon sa tayo ay magulo
at naghihirap na bansa. Yan. Bagamat kahit ganun, ay maging matibay tayo upang sa pananampalataya at umiral yung mabuting pamumuhay sa ating bansa. Yan. Muli, ay sana nakapagsabolsa naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil dito sa isyong ating tinungayan na directives ng ating PNP to intensify crime prevention. Yan. So, yun. Muli magandang hapon sa inyo lahat at